Isang scooper may nakitang pasabog patungkol kay Sandro Marcos. Grabe, matindi ito. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Posibleng mas maging aktibo at makapangyarihan sa Kamara si Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Isang scooper may nahuli kay Sandro Marcos at grabe, matindi ito. Isang gabi sa Aguado may nangyaring tahimik pero napakabigat. Hindi ito blind item, hindi ito chismis. Ito ay eksaktong kwento na baka hindi mo akalaing mangyayari pero talagang nangyayari. Ayon sa isang scooper na matagal nang hindi nakikialam sa usaping politikal pero hindi mapigilang makiambag ngayon, napansin ko bakit ang daming mababatas na tahimik pero excited sa fellowship dinner. Hindi normal. Pero bakit? May bumubulong isang pangalan ang umiikot sa mga mesa. Hindi si speaker, hindi si deputy, hindi kahit sino sa mga sanay nang nagpaparamdam sa ganitong kaganapan, kundi si Congressman Sandro Marcos. Yes, ang batang Marcos. Pero bakit si Sandro? Ang dami nang nagsabi, bata pa yan, first term lang yan, baka hindi pa hinog. Pero when you look deeper, may pattern, hindi ito biglaan. Sa ilalim ng Majority Leader Romualdez noong Duterte era, nag-training si Sandro hindi bilang observer kundi bilang aktual na kinikilalang Senior Deputy Majority Leader. Hindi ito pabibo-bibo lang kundi planado, pinanday para sa higit pa. Pero teka, may kalaban ba? Of course, palaging may ibang pangalan. Nariyan si Quezon Representative David Suarez, malapit kay Romualdez. May momentum din sa Navotas Representative Toby Tiangco at Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora para sa Appropriations Committee. Pero dito nagiging malinaw ang narrative. Habang ang iba ay loyal, si Sandro ay future. Sa likod ng lente, loyalty ba o legasiya? Magtanong ka sa mga veterano sa plenaryo, kapag si Sandro ang majority leader, anong ibig sabihin niyan? Isa lang ang sagot, ito na ang paghahanda para sa susunod na yugto ng Marcos legacy sa Kongreso. Hindi lang dahil anak siya ng Pangulo, kundi dahil siya mismo ay nagsisimula ng maglatag ng marka. At ito ang PBBM Strategic Mind. Think about this. Kung gusto mong ipagpatuloy ang layunin ng isang administrasyon, hindi mo ilalagay sa gilid ang pinakamalapit mong kaalyado. Therefore, ang pag-angat ni Sandro sa House leadership ay hindi lang simbolo ng tiwala, kundi isang tahimik na deklarasyon. Ipagpapatuloy natin hindi lang ngayon, kundi sa susunod pa. At ito ang final movement. Tahimik pero tactical. Hindi pa ito final, wala pang press release, wala pang commitment si Sandro. Pero ayon sa isang scooper, may bulong-bulungan na hindi na kailangan ng opisyal na announcement. Ang mga kilos sa plenaryo ay parang chess game, tahimik pero tiyak ang galaw. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may mas mataas na pamumuno. Sa politika, makikita natin ang estratehiya, karisma at kapangyarihan. May mga lider na hinuhubog ng panahon tulad ni Sandro Marcos, pero habang tumataas ang usapan sa pamumuno sa Kongreso, huwag nating kalimutang ang tunay na pamumuno ay may sukatan na mas mataas pa, hindi sa seniority kundi sa karakter. At kung pag-uusapan natin ang perpektong karakter ng isang pinuno, therefore, balikan natin ang iisang pangalan na di nagbabago kahit kailan. Ito
ang ating Panginoon Jesus. Philippians 2 verses 5 to 7. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Kung si Sandro ay may tuturing na leader sa paggawa ng batas, ang ating Panginoon Jesus ay leader sa paggawa ng daan para sa kaligtasan. Si Sandro ay may mga taga-suporta, pero ang ating Panginoon Jesus iniwan, ipinako, pero patuloy na nagmamahal. Si Sandro ay maaaring maging majority leader, pero ang ating Panginoon Jesus ay King of Kings kahit pinili niyang maging lingkod. Gusto mo bang malaman pa kung paano ilapat ang pamumuno ng ating Panginoon Jesus sa araw-araw mong buhay? I-comment mo lang, Lead me Lord. Have mercy O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po dahil kayo po ang aming tunay na leader na siya pong nakakaalam ng pinaka-the best na panukala para sa aming buhay. Patnubayan niyo po kami at gabayan. At nawa po Panginoon, tulungan niyo po kaming ipasakop ang aming mga puso, ang aming buhay sa inyo mula ngayon upang bakailanman. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa patuloy na makikinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.